Pinagpiestahan po sa internet yung pagkatalo ni Magnus kay Gukesh sa Norway Chess nung nakaraan. Nagdabog kasi si Magnus. Pagkatapos niya matalo in a completely winning position. Ngayon, magkalaban na naman po sila ni Gukesh dito naman sa Grand Chess Super United Croatia 2025. Leading po si Gukesh with 8 out of 10, samantalang si Magnus 6 out of 8. Magnus kailangan manalo para makahabol. Anong nangyari? Matindi na naman yung pangyayari. Puti po si Magnus. Eto, C4 ang tinira niya. Sinagot po ni Gukesh ng E5, Knight C3, Bishop B4, Knight lang sa F3, tapos kinain agad ni Gukesh yung C3 na napakabilis niya pong tinitira. Of course, binawi po yan ng pawn and then nag D6 lang, napakakunat. Depensa lang sa pawn. Anyway, tumira po ng E4 si Magnus, Knight D7, ang bilis tumira, nag-Bishop D3, tapos immediately isang novelty ang pinawalan ni Gukesh kasi ang dating ginawa dito Knight E7 saka A5. Gukesh immediately Knight C5, ang bilis tumira na binilisan din ni Magnus. Mabilis ka, mabilis din ako, inatras agad. Tingnan nyo yung time. Nag-start ng 25 yan, pero almost 26 si Gukesh, 26 si Magnus. So, ang ginawa po dyan ni Gukesh, Knight F6 lang, develop. And then, Queen lang sa may E2, depensa sa E4. A5 naman to prevent po yung mga B4. Actually, pwede pa rin mag-B4, pero ang pinagkaiba niyan kasi, pag B4 mo, may ticks, mabubuksan ito. Pwede po ata mag-Knight A4. Not just that, yung pawn kasi mapupunta doon, walang control dito, mamaya baka lumakas ito. Kaya, ang ginagawa po actually dito is nag-A4. Bakit? Para hindi siya makapag-A4. Kasi pag nakapag-A4 ng tuluyan yan, mahirapan ka na mag-B4 kasi may empasan capture. Anyway, Magnus Carlsen, hindi ginawa yung A4. Ang ginawa ni Magnus, Knight to D2, medyo nag-isip na po siya ng konti dyan. Pero ang nakikita kong tema niya, hindi muna siya nag-castling, iikot-ikot na ganun siguro po yan. Ayun ang gagawin yan. Anyway, nag-G6 si Gukesh. Medyo nag-isip na si Gukesh doon. Tapos nag-Knight F1 na nga. And then Bishop E6 lang si Gukesh. Nag-iisip na talaga si Gukesh. No? Nag-develop lang ng Bishop. Nasinagot ng Bishop G5. Tinirahan po ng H6. Napatras. Tapos G5. Medyo agresibo si Gukesh no? Anyway, inatake niya po yung Bishop. Napatras yan. And then Queen D7 lang. Tamang develop. Ngayon, nung inuna niya yung Queen D7, nag-iisip ako saan niya kaya gusto mag-castling later on? Hindi ako sure kasi pareho po siya nag-overextend ng mga pawn dyan So, di ko alam kung magka-casting o mag-stay lang siya sa gitna. Anyway, Magnus nag-F3 lang to depend upon ng E4. Nag-Knight na nga po doon and then tumalon lang yung kabayo sa may E3 na sinagot ng Knight F4 hitting the Queen. Tumakbo po yan sa D2 and then B5. Aba, walang planong mag-castling pala itong si Gukesh. Grabe yung B5, umaatake lang sa may queen side. Kabilahan atake niya. Pagka B5, tumalon yung kabayo sa may D5. So, ang threat niya po is Knight F6. Kaya kinapture po yan, binawi ng pawn. Ayan, no? So, at least na-prevent po ni Magnus na mabuksan yung queen side. Kasi yung persadong kumain dyan or pwede niyang kainin, napunta na sa D5. Pagpunta sa D5, nag-Knight H5 yan. Na ayan na. Unang mali ni Gukesh. Ibalik po natin, no? Close to equal daw po kasi ito, ang tamang tira daw, Rook B8 according to engine. And then probably open up. Ayan, tapos buksan mo na gano'n. Pero nag-Knight H5 na nga, nasinagot lang ni Magnus ng Bishop to F2. Ayun, nakatakas kasi. Kanina kasi, dahil nandito yan, may pressure doon, umalis. Ayan, no? Nakatakbo yung Bishop, kahit na harangan, okay lang. Ngayon, pagkatira niyan, kinin mo ban lang ni Gukesh. Hindi nag-castling, kining mo ban lang. Nasinagot ng G3 naman ni Magnus. Matindi yung G3, no? Piniprevent lang po yung talon ng kabayo doon. Nasinagot ng King G7. Talagang, naglakad yung King, hindi nag-castling, no? Bakit niya kaya ginawa yun? Tingin ko po kasi kung magka-castling siya kanina, may H5 or H4 Tapos mape-pressure agad. So, eto, at least hindi siya ganun ka-pressure. Kung sakali man mag-H4 ka ngayon, kuwari H4, itulak. Tingin ko po, tutulak lang yung pawn Kasi depensado ito ng tore, no? May king din.
Tingin ko po ganyan yung gagawin. Ibalik po natin doon. Kaya ang tinira na lang ni Magnus dito is Bishop E3. Ayan, baka mag H4 pa rin. Nasinagot lang ng Queen E7 na kung saan nag-group G1 si Magnus. Hindi po kasi pwedeng tumira noon dahil may kain dito. Ngayon, baka mag H4 na. Anyway, umatras yan. O, para saan? Pag nag-H4 ka, itutulak pa rin yung pawn. Ayun, no? Kasi yung knight dumipensa doon. Talagang hindi bubuksan yung G5. Okay? Anyway, nag-B4 si Magnus dito na question mark daw. Ibabalik ko lang po na konti. Kasi, eto pong position na ito, lamang na daw po si Magnus. Tingnan nyo nga, namuti na po yan eh. Ayan o. Hindi pa winning, pero clearly better. Ang dapat niya daw pong itira, mag-castling siya dito. Tapos, bombahin niya ng atake yung king side. Pwede ka na mag-H4 pag nakapag-castling ka na. Kasi kahit mag-G4 siya, okay lang. Yung tore, lalagay mo lang daw dito. Ayan o, magbigay ka ng matinding pressure dyan. That is already winning or better for the side of Magnus. But for some reason, lamang pa nga si Magnus sa oras ng 5 minuto, ang tinira niya nga ay B4. Na kung saan hindi daw ganun kaganda, lamang pa rin daw siya pero slightly better na lang. So ang ginawa po dyan, kinapture ni Gukesh, binawi niya ng pawn and then nag-knight A4. After knight A4, eto matindi. Tumira po si Magnus ng bishop D3. Another blunder na naman daw. Grabe, no? Ang nakakapagtaka dyan, paano naging blunder yan? Ang ganda ng tema, may threat dun. Abay, blunder daw yan dahil sa tiradang hindi nakita ni Magnus. By the way, instead of Bishop D3, balik ko lang natin ng konti, ang tamang tira daw po dito is to go Rook F1, intending to push the pawn. Anyway, nag-Bishop D3 na nga. Blunder daw po siya because of this. Meron pong napakagandang pawn sacrifice. C6 lang. Nakita ni Gukesh. Close to equal na. Grabe. At yung C6 na yan, yes, close to equal. Pero nakakatakot ang posisyon ni Magnus. Paano nakakatakot? Nagbigay ng pawn, di ba kakainin lang yan? Oo, kakainin. Pero ito kasi yung matinding sundot eh. D5. Nakakatakot yung posisyon ni Magnus sa kadahilanan na yung king niya po nasa gitna. At yung sentro, pwersahang binubuksan ni Gukesh ngayon. Ang ganda ng D5. So after D5, napilita pong kainin yan. Pero may ipapakita lang, coach, pwede bang kainin na lang ito? Yes, kaso may D4. Lamang na po ang black. O aatras ka kasi dyan. And then after Knight City, grabe yung pressure na binibigay. May kain pa dito, ha? Kaya hindi pwedeng tikman yon. Ibalik natin. Kinain muna yung D4, which is number 1 engine move. Ngayon, pagka Knight takes D5, eto na eh. May counterplay na po sa may B4. Kaya dinipensahan yan A3. Only way to continue. Depensahan mo daw muna. And then pagka A3, Gukesh, Rook, H to D8 lang. Grabe, di pa rin to dinipensan. Binigay talaga. Bakit niya po binibigay yan? Kasi once you capture, may knight po na tirang ganito. At madadali-dali. Grabe, nakakatakot eh. Kaya ang ginawa po dyan ni Magnus, nag-rook sa C1. Ayan, so hindi ka makakatalon. Pero Gukesh, matindi talaga. Hindi dinipensan yung B5 hanggang dulo. Nag-rook to D6, hitting the pawn on C6. Kahit na may naka-depensa na, no? At Magnus, aba, talagang ayaw mo nang depensahan yung B5, ba? Tikman ko na yan. Kinapture niya na mali daw. Ang tamang tira daw is Rook D2 for some reason to activate the Rook. No, pero ito daw ay mali sa kadahilanan na si Gukesh merong Knight to C3 move. Yung pinakita ko kanina. Ngayon, bakit na-miss ni Magnus yan? Hindi niya po yan na-miss. Nakits niya yan. Plinano niya pala yan kasi meron siyang Bishop C5 na tira. Malupit yung Bishop C5 ba? Hindi niya makain yung queen kasi may take stone tapos nakahang pa yung tore. No? Ngayon ang tanong, anong mangyayari pag kinapture ko yan? Even threaten pa rin yung queen, hindi, kakainin niya yung kabayo dahil mawawala ng depense. Pero may tira dito kasi si Gukesh na napakaganda. Simple lang, knight takes bishop lang.
Bakit? Pagkakain sa tore, babawiin ng kabayo. At ang ending, according sa engine evaluation, equal na equal na. Ngayon, malaki yung imbalance nito sa posisyon kasi ang kapalit ng tore is 2 kabayo at si Magnus ginawa niya yan dahil may 3 siyang pawn. Pass pawn yung 3 na yan eh. Pero, tumatindi si Gukash eh. Pagka knight takes d6, nag-king move yan para magamit yung isang tore. Sinagot lang po yan ng knight b6. Napakagandang tira. Ito paparating. Kaya napa-queen d3 yan. Pagka queen d3, nag-queen e6, talagang ipipilit yung control sa c4. Ayan, yan yung gustong gawin ng queen d6 na yan eh. At dito po, kung papansinin niyo yung oras, behind si Magnus ng 1 minute, aba, siya po ay tumira ng napakatinding blunder. Ang simpleng tira daw po kasi is i-develop mo na yung tore mo. Ilagay mo sa E1. Yan yung pinakasimple, no? Pero ito ang ginawa ni Magnus. Rook C5 na nangisay pagkatira ng E4. Bakit nangisay? Kasi hindi nga makain yan eh. May check na ganun dahil yung tore. Kumbaga napahamak dahil sa tore na yun, kaya dapat rook e1 para walang tulak sana. Anyway, may queen d4 naman eh. Yes, may queen d4 pero after king move, mali pa nga daw yung king move pero okay lang yan. Ang mas maganda daw kasi is f6, okay? Pero okay lang din yung king move kasi lamang pa rin. Ano nakasunod mo? 'Di ba? Gumalaw yung reyna mo na nasa d3, nakadepensa kanina doon, may threat siya dito ngayon, o yan yung problema mo, may pressure pa dito sa F3, hindi mo makain ito. Kaya nga, ang ginawa na lang ni Magnus, nag-rook doon sa D1, hitting the knight, pero kinapture lang eh, napakitindi. Kasi sige, tikman mo, it's all yours baby, pero anong gagawin mo sa check? Tapos may talo na yung kabayo later on. Diba? Ang ginawa dyan ni Magnus, nag-rook sa E5 na another mistake. Dahil pagka rook E5, completely losing na si Magnus. Nangitim na po yung bar and at the same time sa oras, 27 seconds na lang siya. May nag-iisang tira si Gukash dito na talaga naman tapos ang laban. At yun po ay nakita ni Gukash kasi madaling makita. Syempre, iwas yung reyna, queen h3 lang. Anong meron sa queen h3, Coach? Libre to ah. Syempre, pag tinikman mo yan, halos mamati ka na naman. Ganun mangyayari dyan eh. No? Pwede siguro, kainin na lang natin. Kasi may queen g2. Yun na nga po yung ginawa ni Magnus. Pero meron po kasing tiradang knight to c4. Depensa sa isang kabayo. Pressure po sa tore. Pressure din dito. Hindi mo madepensahan, sir. Ang ginawa na nga lang niyan is nag-rook sa A5. Pinakain na lang. Nakinapture. Tapos kinain. At ang ending, di one piece down si Magnus na maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang ginawa ni Gukash dito, time pressure si Magnus at 28 seconds. Chinek. Pagka-check, tumakbo. Chinek ulit. Tumakbo. And then tumalon yung kabayo. Pag talon na kabayo hitting the queen, tumakbo sa d7 si Magnus, tumalon na naman sa e3, hitting the rook, may threat na checkmate, only way to continue, na sinagot lang ng check. At pagka-check, umangat na naman on the square, and then knight check. Napakagandang check. Kahit libre yan, hindi mo matikman, maiwanan yung tore. Kaya napa-king e2, and after king e2, nag-knight lang sa may e5, hitting the queen, hitting the pawn. So pagkatira niyan, nag-queen sa e7 na sinagot lang ng knight takes c6. Slowly, pinipika po ni Gukash yung mga pawn. Kasi, one piece up eh. So, hitting the queen na naman, tumakbo at sinimplihan lang ng rook takes a5, nag-resign na lang si Magnus. Sa kadahilan ng rook e5 is coming to town, plus one piece down, no? One piece down, malinis na isang kabayong kalamangan, lamang pa sa oras si Gukash. Grabe ang nangyari. Parang naulit lang. Winning na si Magnus, clearly better, pero biglang
nangisay. At ang matindi pa dyan, eto yung ginawa ni Gukesh sa torneo. Tingnan nyo po. Leading po si Gukesh with 10 out of 12. Bakit? Anong matindi dyan? Eto, tingnan nyo. Natalo yan nung round 1 kay Duda. Pero, pinagkakatay niya lahat, including Magnus. Grabe, oh. Yari si Alireza, Pragnananda, Noderbek, Caruana, and then Magnus. Grabing performance ni Gukesh. 3 out of 3 siya sa day 2. Ngayon sa day 3, ayan yung mga kalaban niya. Makakalaban niya si Wesley So eh. Sa round 9, Anish Giri and Ivan Sarik. At ang final standing, eto po kung titingnan nyo, leading si Gukesh, and then Duda, and then third si Wesley, Magnus pang fourth. Ang nakakalungkot naman kay Wesley kahapon, no? Eto po kasi, winning na to, iwaga talaga yung chess eh, no? Ayan, no? Dito po, oh, winning na, oh. Dito, ayan. Dito, ayun, oh. 30 seconds na lang si Duda, 3 minutes and 30 seconds si Wesley, completely winning na. Nakita nyo po yung engine no tira. Knight D4 lang, intending to go Knight F4 and then eventually mamatiin sa G7. Ang tinira kasi ni Wesley is Knight to E5 which is hitting the pawn na survive because of Rook E6. Kaya yung Knight D4 preventing Rook E6 yun eh. Oh. Ang matindi kasi pagka Rook E6, hindi mo matikman to eh. Kasi pag kinapture mo yan, mapapalit yung Reyna, may pass po yung kalaban na mabilis, magro-rook behind lang. Equal pa yun. Nga lumamang pa. Anyway, ang nangyari dyan eh, tumakbo, tapos tinulak yung pawn, equal na daw. Grabe oh, na-equalize. At walang magawa dito si West, di nyo mamati oh. Rook endgame, 1 po na, pero rook endgame like this is obviously draw, kaya natabla. At ayun na nga po ang final standing ng torneo. Sana po nag-enjoy kayo, may natutunan kayo. Grabe, dami natin viewers kagabi sa live streaming natin. Abangan nyo po mamaya, magla-live ulit tayo kasi gusto ko makita yung laban ni Gukesh at ni Wesley So eh. Tingnan natin kung makahabol si Magnus, no? At actually, in-interview si Magnus. Sabi niya, yeah, I play very poorly in this tournament. Yes, totoo yun. Kasi marami siyang winning position, di niya mapanalo. Like kay Alireza, winning din siya. Di niya mapanalo, natabla. Kay Gukesh, winning din, di niya mapanalo. Parang hindi siya si Magnus. Parang si Magnus lang siya, no, kalaban niya si Wesley. Bakit pag si Wesley kalaban niya, parang ginagalingan niya masyado? Pag iba, hindi. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na laban hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.